na Ano ginagawa ng Kabanata 5? So, sa nakaipas na likod na nakay ni Jason yung introduction ng Kabanata 5, which is yung mga pagdiriwang at mga pamahitin. At ibinahagi niya yung tatlong uri ng pagdiriwang. Ano nga yun? Tatlong uri ng pagdiriwang. Na ibinahagi niya yung last week. Wala? Sige ka dati. Ang tatlong uri ng pagdiriwang ay ang pagdiriwang ng pambansa, pagdiriwang ng pansibiko at pagdiriwang ng kahilingan. Okay, tama. So, bago natin simulan ang ating leksyon or talabayan ngayong hapon, magkakaroon muna tayo ng trivia para malaman natin kung mayroon pa kayo na-retain na informasyon sa inyong mga class na discussion. So, unang, ang gusto kong sumagot ay yung mga estudyante na nagsusuot ng Cordas Liga. Sino kayo ba? Sino ba ito? Unang katanungan, ano ang tawag ng pagdiriwang na ipinagdiriwang tuwing Agosto 26? No? Patricia. Araw ng mga kaya. Yes, that is correct. Araw ng mga bayani. So, pangalawang katanungan, ito ay tinatawag na People's Power Revolution. Revolution EDSA. Sige. Next, kailan ipinagdiriwang ang araw ng manggagawa? Nahirapan yung mga social studies. Mayroong tatlong uri ng pagdiriwang. So ito ay uri ng pagdiriwang ng pambansa, pagdiriwang ng pansibitual, pagdiriwang ng pangsibahan. So una, ating talakayan yung pagdiriwang ng pambansa. So ang pagdiriwang ng pambansa, ito ay ang mga okasyon o mga pagdiriwang na ating ipinagdiriwang sa buong Pilipinas na yaong ito ay napakahalaga sa kasaysayan at sa lipunan. So lahat tayong mga Pilipino ay nakikiisa para ipagdaraos o ipagdiriwang, kaya ito tinatawag na pambansa, pagdiriwang na pambansa. So usually, pag ating pinagdiriwang ang mga ito, wala tayong klase, kaya masaya tayo naman. So ang unang pagdiriwang na pambansa ay ang araw ng Revolusyong EDSA. So ito ay pinagdiriwang noong tuwing ika-25 ng Pebrero bilang paalala sa mapayapang revolusyon noong 1986 na nagpataksil ng 22 pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos or diktatorya ng Pangulong Ferdinand Marcos. So, ang revolusyong ito ay nagsimula bilang kilos protesta na umabot o tumagal sa 4 na araw from 22 hanggang 25 ng Pebrero. So, sino kaya sa palagay ninyo ang mga namumuna sa kilosang ito? Mga madre, mamamayang Pilipino, sino pa? Sundalo, yeah, sino pa? Mga padre, mga estudyante at mga ordinaryong Pilipino. Sila ang nagtipon-tipon ng kikisa nila para manawagan ang pagbabago at pagpanunumbalik na demokrasya sa Pilipinas. So, sila ay mga libo-libong mga tao nagpunta sa Camp Aguinaldo. So kanina sinabi ko na ito ay mapayapang revolusyon. Sa halip na marahas na labanan, ito rin ay nagsimulo ng kapayapaan at pagkakaisa. Bakit kaya? Ano ang ginawa ng mga namumuna sa kilosang ito? Sige, expand nyo. Your thoughts. Ano? Bakit natin sinasabi na mapayapang revolusyon ang revolusyon EDSA? Ano ang ginawa ng
pagtitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos at pagbigay ulit ng demokrasya sa ating bansa. Now, tanong, ano ang kahalagahan o bakit mahalaga ipinagdiriwang natin ang Revolusyon Mesa? Sige, yung mga nakarelo, yung sumagot. Mga yellow, karelo. Yellow go. Ay, wala karelo. Jessica. Sunod-aling nag-quintas. Ano ang kahalagahan? Bakit ating ipinagdiriwang natin sa ngayon ang Revolusyon Mesa? Magkakaroon na pag-diriwang natin ang revolusyon Then, sapagkat nagkakaisa tayo. nagbibigay buhay at nagpapanatili ng ating mga layas sa kung paano natin nakamit ang ating sarili kalayaan. Tama. So ito ay nagpapaalala ng pagkakaisa at kabayanihan ng mga pamamayang Pilipino na hindi sila takot na magpahayag ng kanilang mga salububin at kunin yung mga ating mga karapatang kalakaran. So nagets lang ba yung araw ng Revolusyon Mesa? So yung pangalawa ay araw ng Kagitingan. So ang araw ng Kagitingan ay ipinagdiriwang tuwing Abril 9. Bilang pagpaparangal sa ating mga sundalo o kagitingan ng ating mga sundalo na lumaban sa puwersa ng mga Hapones. Yes, so. At ito rin ay nagpaparangal sa kagitingan ng mga sundalo Pilipino laban sa mga Hapones. So noong Abril 9, 1922, nang matapos ng matinding labanan, napilitang sumuko ang mga sundalong Pilipino. Dahil sino naman din sumuko na, pero hindi ito simpleng pagkatalo. Sapagkat ang mga sundalo ay nakaranas na ng matinding pagod, matinding gutom, at wala na silang armas. So sila ay napilitang sumuko. Pero hindi pa ito nagpapakita ng ng pagkatalo, pero papakita ko ito ng katapangan ng ating mga sundalong Pilipino. Ito ba sa kasunod ng pagkatalo or pagsuko ng mga sundalong Pilipino, ang mga bihagang sundalo ay lumalas na tinatawag na Death March. Na ito ay nakakapagod at masakit na paglalakad nila from Bataan to Tarlac. Kaya naka-experience talaga sila ng matinding gutom at pagod. So, ito ay nagpapaalala natin yung araw ng Kagitingan ng sakripisyo ng ating mga sundalong Pilipino na dapat ito rin, sila rin yung nagpakita ng diwa ng pagkakaisa at pagmamahal ng bansa na mahalag mamatay sila para tayo makamit natin ang kalayaan ng ating bansa. So, ang sunod naman ay araw ng manggagawa. So, ito ay pinagdiriwang tuwing Mayo 8. So, dito, pinapahalagahan natin yung mga manggagawa o mga pathfinders, kaya ng guro, doctors, engineers, na sila yung naglilingkod sa bayan at sa pangkatauhan. So, sila din naman yung tumulong sa atin para makamit natin or matugunan ang ating mga kalayaan. So, ang sunod ay araw ng mga bayani. So, pinagdiriwang ito tuwing Agosto 26 taon-taon, isang pagkilala sa pilang pagsasakrisyo. So, ay gusto ko yung road to na magbigay ng mga bayani. Starting from you. Mga bayani ng Pilipinas. Yes. Yan, Sora. Let's go with that. Yes. Manuel El Quezon. Quezon, Manuel El Quezon. Manuel Quezon. Yes. 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 Correct. So yung mga bayani na ibigay nyo, sila yung lumaban para makamit natin yung karapatan at kalayaan ng bansa. So yun ang nagsisilbing paalala sa atin na tayo ay magpatuloy na magiging mabuting mamamayan at natapat na maglingkod para sa ating bansa sa ating mga kapwa. So ang ay ito pa rin, narito ang araw ng kalayaan. So ito ay pinagdiriwang tuwing Hunyo 12 bilang pag-alita sa kasalitan ng bansa mula sa tarumuhan ng Espanya. So sa araw na ito, idineklara ni Emilio Aguinaldo ang
Cavite. Cavite. Yes. Na doon din unang iminagayway ang pagtawag ng Pilipinas at ang unang tinutog ng pambansang awit. So, ang okasyon nito ay napakahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas sapagkat ito ay yung simbolo ng ating pagkamit or paglaya at pagkamit ng sarili nating pamamahala mula sa kamay ng mga Israel or so yun ang limang pagdiriwang ng pambansa. Una, araw na Araw ng pagtitingan. Ayan, ang araw ng So bago tayo tumako sa ikalawang ng pagdiriwang, suriin muna natin kung ano ang pagdiriwang na ipinapakita sa larawan na ito. Valentine's Day. Fire Prevention Month. Family Day. Buwan ng Wika. Happy Teacher's Day. Teacher's Day. Pagdiriwang ng ating kapatid, ano sa tingin niyo ang pagkakatulad ng mga ito ng Valentine's Day, Fire Prevention Month, Araw ng mga ina at ama, Buwan ng Wika, at Teacher's Day? Ano po bang narinig ang iyong ideas? Hinihilingan niya. So, ang ano pang ng mga pagdiriwang ay nag-inform or like, pinagdiriwang siya sa isang community or something. Okay, so ang mga pagdiriwang na ito ay mga gawain pang komunidad at nagbibigay ng kahalagahan sa bawat individual katulad na lamang ng guro at ating mga magulang. So ang mga pagdiriwang na ito ay nabibilang sa pagdiriwang na pansiko. Hindi katulad ng pagdiriwang na pambansa na pinagdiriwang na may holidays. Ang pagdiriwang na pansiko ay ipinaraos na may klase o pasok sa paaralan at opisina. Ang unang halimbawa nito ay ang araw ng mga puso. Pakibasagis at dinidinig or sa araw ng mga puso. Ipinagdiriwang tuwing ika-14 ng Pebrero, pagdiriwang ng pagmamahala at pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay. Sa pagdiriwang na ito, no, kalimitan na mayroon tayong mga programa sa paaralan, like nagbibigay ng mga flowers sa mga ating minamahal. So, sino pa rito ang nakaranas ng like mga wedding food, like kasal-kasala? Yan na. Maaari mo bang Angela. Miss Benigyo, maaari mo bang ibahagi ang iyong karanasan sa mga karanasan tuwing like may araw ng mga may ano ang iyong karanasan? Experience wedding book, ma? Like ano, tuwing sa iyo na lang nakaranas ka ba ng makareceive ng flowers? Sana all. Cards? Opo, nakaranas ako ng... Opo, ma'am. Nakaranas ako na binibigyan ng bulaklak at binibigyan din ng chocolates. At maganda talaga sa feeling ng kapag nakatanggap ka ng galing sa puso ng isang lalaki. Alam niyo ba ang kasaysayan ng kung bakit ipinagdiriwang ang araw ng mga puso? Ito ay mula kay San Valentino na isang pari, Romanong pari. During his time, si Emperador Claudius na to ay pinapabawal niya ang kasalo kasi
pinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng Mayo at ang araw ng mga ama ay pinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Hunyo. So, ang pagdiriwang na ito ay nagbibigay hukay para sa mga sakripisyo ng ating mga magulang. So, maaari nyo bang i-share kung paano nyo pinapakita ang pasasalamat o pasasalamat sa inyong mga magulang sa kanilang sakripisyo? Ay, binibigay Amores. Ay, paano mo pinapakita ang pasasalamat sa inyong mga magulang sa kanilang sakripisyo? Maraming salamat ng pinili. So, ayon sa kanya, no, ayon sa kanya, no, ay pagsusumikap sa pag-aaral. So, nawa, no, ang pasasalamat natin sa ating mga magulang ay hindi lamang limitado sa araw ng, sa espesyal na araw ng tulad ng araw ng mga ina at ama. Dapat natin itong pinapadama sa kanila araw-araw kahit sa simpleng bagay lamang tulad ng pagtulong sa mga gawaing bahay, paggalang at gaya na sinabi ni Pinipining Amores ay pagsusumikap sa pag-aaral. At ang panghuli ay ang buwan ng wika. Maaari mo ba masahin Pinipining Lagos ang tungkol sa buwan ng wika? Ang buwan ng wika, ipinagdiriwang tuwing buwan ng Agosto alinsunod sa proklamasyon bilang isang libo, apat na isa, Okay. So, sa pagdiriwang nito, no, pinapahalagahan namin ang aming wika, ang kasaysayan at maging ang kultura. Mayroon tayong mga programa dito sa paaralan katulad ng pagsusuot ng mga kasusuotang Pinoy. Ngayon, gaano ba kahalalim ang iyong gaano ba kahalalim ang iyong kaalaman tungkol sa paggamit ng tungkol sa tamang paggamit ng wika Pilipino? Malalim na ba? Kalimitan ng tuwing pinagdiriwang natin ang buwan ng wika, makikita natin sa post sa mga social media ay tamang paggamit kami ng na NANG at ng NG, tin, pin, tuon, like natutuhan o natutunan, kumusta o kamusta. Alam mo ba paano gamitin ang mga ito? Hindi. Nakaroon tayo ng technique pagsusunod. Yes na kung ano sa tingin mo. Nang na NANG at nang na NG. Takbo, patlang, takbo ang mga bata sa paligid. N-A-N-G. Bakit? Kilos. Ito ay nagsasaan Ng kilos. Kilos. Basta verb. kilos of verb. Kilos ng verb. Okay, tayo ay tama. So, ginagamit ang NANG o na kapag ang salita ay inuulit at ito ay matluwa. Pangalawa, nagbabasa, patlang, tahimik, sinune. Labas, bakit? Okay, so ginagamit natin ang engine dahil ito ay tumutukoy sa ano o pangalan. Ito ay tumutukoy sa libro. Nagbabasa,
susunod ay dapat natutuhan. Natutunan ay ginagamit na may pagkatutunan. So maraming salamat sa iyo, Idea Pintura. So, ang natutuhan ang tamang salita at tamang gamitin sa pangungusap dahil wala hulagin na han. Ay, wala hulagin na han. Ito ang hulagin, ito ay dinagdag sa hulihang pati na salita. Ang hulagin lamang sa wikang Pilipino ay han, hin, an, at in. Bakit tayo sa tin at sin? Ito ang nag-away patlang sina Rizel at Misha dahil sa isang lalaki. Bakit? Ulit? Bakit kayo nag-away? Nag-away patlang sina Rizel at Misha dahil sa isang lalaki. Salamat sa iyo, Idea, pero ang tamang sagot ay how dahil ang huling letra ng unang salita ay Y at ito ay malapatinig. So, if ang huling letra sa unang salita ay patinig o malapatinig katulad ng W at Y, gagamit ka ng can, din, at on. Yun lamang. At ang panghuli ay ang araw ng mga guro. Mari mo bang basahin? Ingat ka din. Sa ilalim ng propagasyon, bilang dalawang lahat makapagdalawa, hindi dati pa munang binigyo ang Pinoy, pinagdiriwa ang araw pa ulong mula September 5 hanggang Oktubre. Maraming salamat, Ginoo Arana. So, ang araw ng magboboro, ito ay unang ipinagdiwang noong ikalima ng Oktubre noong 1994 sa ayon sa deklarasyon ng United Nations of Education and Scientific Organization or Cultural Organization o UNESCO. So, sa maaraw ng mga guro, no, nagbibigay-bugay tayo sa ating guro, sa kanilang sakripisyo at kung gaano tayo nahuhul sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pag-influensya sa atin. So bilang isang mag-aaral, paano mo ba ay pinapakita ang pasasalamat sa iyong guro? Ay ko bang marinig ang iyong ideya, Ginoong sa niya? So, kalamitan, pag ipinagdiriwang ang araw ng mga guro ay nagbibigay kami ng mga bulaklak at saka mga pagkain sa aming guro. Maraming salamat, Ginoong sa niya. So ayun lamang ang mga pagdiriwang naman sa araw ng pag-iwas ng sunog, araw ng mga ina at ama, buwan ng ika at araw ng mga So, natapos na din natin ang pagdiriwang ng pansibiko at pambansa. Dadako naman tayo sa pagdiriwang ng pangsibahan. So, maraming mga pagdiriwang natin dito sa Pilipinas. Kabilang nandito ang pagdiriwang na may kaugnayan sa simbahan. So, may mga larawan ako dito. Gusto ko ipaskill ninyo dito sa tamang pagdiriwang pagdiriwang. So, binibini.
So, nakikita natin kung saan napapansin yung mga pagdiriwang. Nakikita ko na lahat ay tama. So, bigyan natin sila ng pakbet. 1, 2, 1, 2, pak na pak, bet na bet, pak, bet. Sige. Ganyan na ako. 1, 2, 3, go. 1, 2, 1, 2, pak na pak, bet na bet, pak, bet. So, narito ang mga ilan na mga kilalang pagdiriwang na may kaugnayan sa simbahan. Una ay Pasko. Ang Pasko ay ang pagdiriwang tuwing pinagdiriwang natin tuwing Disyembre 25. Ito ay ang pagbibigay palaman sa ating Jesus sa kanyang kapanganakan. So, mayroon tayo mga iba't ibang misa kagaya na Misa Liganyo at Simbang Gabi. Ito ay nagsisimula sa anim sa Disyembre at nagtatapos sa 24 na Disyembre. So, mayroon din mga iba't ibang aktibidad sa simbahan. Sino magbibigay ng mga karanasan nila o mga aktibidad na ginagawa nila sa simbahan tuwing Pasko? Yes. Binibili. Okay. So, tuwing Pasko ay sa simbahan ay naranasan ko. Minsan ay pupunta ako para sa simbang gabi. So, yung Pasko ay hindi lang sa pagbibigay parangal sa pagbubunita, sa panganakan ng ating Jesus. Ito din ay simbolo ng pagmamahal at kapayapaan. So, dadako naman tayo sa mahal na araw. Para sa iyo, Ginoo, ano ang pagdiriwang ng mahal na araw? Ito ay isang uri ng pagdiriwang. Binubay pa natin ang araw ng Sa sakripisyo ni Jesus Christ, nasa pamamagitan ng pinapagawin sa krus ay tayo ay, tayo lahat sa ating mga yes, Oo, magaling mo. Salamat. Tama ka, Ginoo. Ang mahal na araw ay ito ay mahalaga sa ating sapagkat tayo ay mga Katoliko or Kristiyano. May tinatawag din tayo na pinetisya or yung mga pagpapasakit ng mga katulad natin mga Kristiyano na yung mga nata, yung mga kanilang pagbibigay, pagpamamasakit kagaya ng pagbubuhat ng mga cross. At iba din, may gusto din na magpapako ng cross. Gusto mo, yan ang ginagawa natin mga Kristiyano. So, dito naman tayo sa pista ng Santo Niño. So, alam naman natin ito ang pinaka-well-known na pagdiriwang sa Pandalayon. Ito ay pinagdiriwang ng sa atin sa iba't-ibang lugar sa ating bansa. Kagaya ng Sinulog sa Cebu at Ati-Atihan sa Aklan. So, nag-aalay tayo ng sayaw at kanta kagaya ng yung kanta natin na Viva Señor Santo Niño. Yung salitang Viva ay nagbuhulugan ng mahabang buhay. So, mahabang buhay Santo Niño. So, may kaibahan ng Ati-Atihan at Santo Niño. Sapagkat sa Ati-Atihan ay naglalagay sila ng kulay itim sa kanilang katawan, pero yung sa Santo Niño, sa Sinulog, sa Cebu, ay
hindi kalamitan ginagawa yan. Ito naman ay pesta ng Ignacia. Ito ay malaking pagdiriwang sa Naga City. Sa Camarines Sur. Ito ay magbibigay parangan ng Nuestra Señora del Francia. Ito ay patrunan ng Bicol. So, may nag-aalay sila ng prosesyon sa ilog. Pero yung lang mga lalaki ang mga kalahok dito. At ito naman ay araw ng mga patay. So, bago lang tayo nakapagdiriwang nito, diba? Ito ay pinagdiriwang natin sa unang araw ng Nobyembre. So, pumupunta tayo sa sementeryo, magbibigay ng bulaklak, dasal at pagkain. So, yung iba pumupunta sa sementeryo para lang magbigay ng una ng pagkain, iba, pinipini. Yung iba pumunta na doon, bawal yun. So, dapat lahat tayo pupunta doon. Lalako naman tayo sa Santa Cruzan. So, ang Santa Cruzan, ito ay ang pagbibigay pagbibigay na parangal sa paghanap ni Santa Reina Elena sa Cruz ni Jesus. Kasama niya ang kanyang anak na si Constantino. Ang mga kababaihan ay nagbibihis ng magagandang damit. Diba? May kasama nila, may mga imahe ng mga santo. Sino ang nakaranas na magiging isang reyna? Ako naman tayo sa paghiyas. Itong pagdiriwang ay isa itong malaking pagdiriwang sa Quezon. Ito ay pagbibigay parangal ni San Isidro del ni San Isidro Labrador. Ito ay santo ng mga magsasaka. So, isa sa mga okasyon nito sa mga aktibidad ng pahiyas ay ang yung pag-prosesyon ng mga kalabaw. Ito ay pagbibigay ng may nagbibigay basbas ng mga kalabaw. Mga kanya, yung mga magsasaka ay kanilang prosesyon ng kanilang mga kalabaw papuntang simbahan. Ang huli ay Ramadan. Ito ay isang malaking pagdiriwang natin sa mga kapatid natin mga Muslim. Ito ay ang mga babae ay nagsusuot ng mga mahabang pero at ito ay ang pagdiriwang kung saan yung mga revelasyon ng Quran. Yun ay banal na aklat ng mga Islam. Ang tawag dahil sa atin ay Biblia, diba? Kaya sa panahon ng Ramadan ay nagbabasa sila ng Quran dahil doon ang pagka-regulasyon ng Quran ni Muhammad. Si Muhammad ay isang propeta ng Islam. So, lahat na itong mga pagdiriwang ay nagbibigay sa atin o nagpapakita ng pamalalim na pananampalataya na pagiging Katoliko at isa ito din bahagi ng mga kultura nating mga Pilipino. At dahil ito din ay dahilan kung bakit tayo nagkabuklod-buklod. So yan lang ang mga pagdiriwang Naapay, last nga pamahiin to. Daghan pa.